Welcome to my YouTube channel, Tony Su Vega, your feng shui guru and paranormal expert. Mga kababalaghan na tunay na nangyari, True to Life Stories, Story number 22. Mga nagtatagong aswang sa Maynila. Pang-apat. Hindi sa akin nangyari ang kwentong ito. Mga taong 1995. May sakit ang nanay ng kaibigan ko at naging mentor ko sa spiritualism, si Albert Cheng. Mga edad 79 na ang mama niya, si Ursula Cheng. Mahina na ito. Halos hindi na nakakatayo sa pagkakahiga. Binabantayan ito ni Albert dahil na rin bigla na lang itong sumisigaw na parang may nakikitang kung ano. Napabalikwa si Albert dahil sa lamig ng dantay ng parang sinulit o agiw o sapot. Nahawakan niya ito. Hinawakan niya ng mahigpit. Subalit na sugatan. Nasugatan siya na parang sugat na gawa ng dikya sa dagat. Super abdi. Nakita niya na hindi karaniwan ang sinulit. May kung anong inaabot ito. Ang nanay niya. Nagsanga ang sinulit. May kung anong panusok na gustong ipasok sa loob ng nanay niya. Aswang! Aswang nga! At ang haba ng dila nito. Nakatusok na sa tiyan ng nanay niya. Sabi niya sa loob-loob niya, magkakataon ko rin para subukan ng orasyon na pamutol ng matitigas na bagay. May bumulwak na dugo. Ngunit hawak-hawak pa rin ni Albert ang sinulid na parang asero sa tigas at sintalim ng tanso. Natila pala ng aswang. Aswang! Aswang! Hinaplit ito ni Albert at tuluyan ng napulo ito. Rumulyo papalik ito. At siya na ang pinuntirya. Nanlaban sila. Naghatakan. Naabot niya ang dila at binigyan na ito ng ultimatum. Nagkalat ang dugo ng aswang sa sahig. Sa higaan, sa bintana, sa salamin ng aparador. Bumagsak ang ulo ng aswang. Nakapulupot ang dila nito. Naghihingalo na ito. Patay na ang aswang. Wala nang gagampala sa iyo, Ursula. Pero, alam ni Albert, babalikan sila ng iba pang mga aswang. Nakahanda naman siya sa digmaang hindi niya sinadya na siya ang nagsimula.